Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umupo na sa kanyang pagkalupuan po. Praise God. Sino po ang pinagpala sa umaga dito? Sabi po sa Psalms 145, I will restore you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unreachable. Amen. Hallelujah.
Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong harapan, Lord God. Nagpapakumbaba, Lord God, at itinataas, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo, Lord God, sa bawat isa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo, Lord God, na nabayubay, Lord God, sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan, Lord God. Lord, salamat sa dugo mo, Panginoon, na nagbuwis ng buhay para sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Lord God. Lord, kami po'y lumalapit, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapakumbaba, Lord God, at nagpapalinis, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na aming nagawang kasalanan sa iyo, Lord God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, ay hipuin, Lord God. Ano man po, Panginoon, ang aming kahinaan, Lord God. Palakasin mo po kami, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, amin pong inilalapit, Lord God, ang aming gawain, Lord God. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang bumabay. Lalong-lalo na, Panginoon, ang Sister Church, Lord God, ayaw po pong bigkisin, Panginoon, ng iisang pananampalataya, Lord God. Palakasin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Upang sa ganun, Panginoon, ay sama-sama po kami itaguyod ang inyong gawain, Lord God, sa lugar nito, Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po, Lord God, ang bawat gagamitin, Panginoon, ay pong basbasan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at ikaw lamang po, Panginoon, ang mahayag, Lord God. Lalo-lalo na, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, Panginoon, ay ikaw lamang po, Panginoon, ang mahayag sa kanyang buhay, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang magpapawit, Lord God. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ikaw lamang po, Panginoon, ang mahayag sa umagang ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ikaw po ang bumabay po sa amin, Lord God. At inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Lord God, ang aming gawain sa umagang ito, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang bumabay po sa amin, Lord God. At sinasaway po namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. At ikaw lamang po, Panginoon, ang may taas sa lugar. Lord, salamat po, Panginoon, sa putihan mo. At ipinabalik po namin, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God is good. Praising Him. I will praise Him for what He has done. May all who are oppressed listen and be glad. Proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. Hallelujah. Gusto ko ninyo mag-partner partner dalawa by 2, by 3, by 4. Kaya po mag-play assisting this song. Alam ko naman po ng bagal na. Okay? Amen.
Ikaw, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, sa aming buhay. You are our provider, Panginoon, our peace, Panginoon, our victory, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, marapat, Panginoon, ay aming ibigay ang pinakamataas na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah.
Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil narito na naman tayong sasamba sa ating Panginoong buhay. Tunay na napakahirap po na humarap lalo na sa pagbibigay. Subalit, alam po natin na hindi mahirap ang magbigay. Napakadali po kung asa sa atin lang. Ano po? Magbibigay po ako ng verse dito sa Kawikaan 3:7 to mga Kawikaan 3:9 to 10. Sabi po dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan ng pinakamainam na ani mo sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Napakasarap pong, kung titignan po natin itong verse na ito, ay medyo matalinhaga po. Pero, kung ating iisipin, ay napakadali lang po ng meaning. Dahil po, sabi ng Panginoon, dito ay ipinapaalala dito ng ating Panginoon na ang pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehyo din. Kapag nagbigay tayo ay ng buong puso sa Panginoon, katunayan lang na mahal natin ang Panginoon. Na ipapadama natin sa Kanya ang ating pagmamahal dahil tayo ay nagbibigay. Dahil alam naman po natin na isa iyon sa obligasyon natin sa ating Panginoon ang magbigay. Dahil patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya na alam natin na lahat ng meron tayo ay sa Kanya nanggaling. Hindi man po sa pera, pero ibinibigay din po niya yung mga kalakasan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Hindi niya po tayo pagkukulangin. Kundi, aapaw ang biyaya ng Panginoon kung iisipin natin na bigyan natin siya dahil minamahal natin siya. Tunay po na ang pagpapala ng Panginoon sa atin ay walang katapusan. Dahil wala po tayong may pagmamahal sa Kanya. Dahil po lahat ng pag-aari natin ngayon ay galing lang po sa Kanya. Na balang araw po na hindi natin yan pag-aari. May iwan po natin yan. Kaya habang maaga, kung kinakailangan, ay sundin natin, magkaroon po tayo ng passion para magbigay. Dahil po, iyon ang nararapat. Hindi po ako ang nagsasabi nito, kundi ang banal na kasulatan. Kasi napakahirap po talagang magbigay, lalo na po kung yung kailangan mo ng pera. Pero huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot. Dahil po, experience ko po yan, na kahit patong-patong na hindi lang sa material, hindi lang sa pera. Subalit, pag humingi ka sa Panginoon, pagpapatong-patongin po niya ang biyaya. Hindi ka po niya pagkukulangin. Kaya po, ang pagbibigay ay dapat po na maging passion sa atin. Yun lang po. Ipapanalangin ko na rin po ang handog. Salamat sa Panginoon sa mga pribilehiyong ito na nanggagaling sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Tapat ka, Panginoon,
Ikaw lang, Panginoon, ang isang Diyos na pinagkakatiwalaan namin. Dahil, Panginoon, wala po kami magagawa kung hindi Ikaw ang kikilos sa aming mga buhay. Tunay, Ama, na kailangan po namin magbigay sa iyo. Tunay, Ama, na isipin po namin na ang lahat ng ito ay galing sa iyo, na wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Ang aming kalakasan, Panginoon, ay galing sa iyo. Nakakapaghanap buhay kami, Panginoon, ng maluwag dahil sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng aming source of income. Ikaw, Panginoon, ang nagtuturo sa amin na bigyan ka. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam na kahit na walang-wala na kami, Panginoon, pero binibigyan ka po namin dahil po iyon ang nararapat. Dahil po sa dami ng ibinigay mo sa amin, sa dami, Panginoon, ng pagmamahal lang, Panginoon, ay sapat na. Narito po kami, Panginoon, na nabubuhay, Panginoon. Na habang nabubuhay kami, may mga pagsubok. Pero lahat ng ito, Panginoon, na pagtatagumpayan namin. Dahil nariyan ka, Panginoon, sasabi sa amin na hindi mo pa iniiwan, hindi mo kami pababayaan. Basta tumawag lang kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga handog na aming bibigyan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang magpala. Nawa, Panginoon, magamit ito sa iyo lamang kapunhan at sa iyong ubasan, Panginoon. Na alam mo, Panginoon, na patuloy at patuloy kaming magbibigay. Dahil alam namin, Panginoon, na ito ay iyong kailangan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa mga handog at nawa, Panginoon, ay ito ay mapunta lang sa iyong karangal, sa iyong kahanap. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Malaylayaw ti Apo kakabsan, na ibang aldaw tayo amin, aldaw magdadalas closing. Sino po sa inyo ang mga gutom? Amen. Praise God. Maraming salamat at wala pang mga gutom. Purihin po ang Panginoon at bago tayo darako sa salita ng Panginoon ay nais ko lang pong ipaalala may announcement po na mamaya po ang mga care group leaders ay meron po kayong pag-uusapan na Pastor Edgar. And then pangalawa po ay sa first Sunday ay muli ay tayo po ay magdadala ng ating lunch kasi meron po tayong meeting after lunch. Amen. At nai-post na po yung agenda sa ating chat group ng Sesto. Itong Panginoon. At purihin ang Diyos dahil tayo po ba ay masaya sa araw na ito? Amen. Praise God. Hallelujah. Parang nalulungkutan ako sa mga mukha. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, salamat sa Diyos na sa araw na ito ay tayo po ay muli ay dinala ng Panginoon sa bahay-sambahan na ito. Amen. Upang tayo po ay magpasalamat sa Diyos at patuloy na namnamin ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Bagamat kanina ay mayaman na po yung ating napag-aralan, pero hindi pa rin sapat dahil may nais pa pong iparating ang Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ay patuloy na makapagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Dahil ang ating pagkain ay ang salita ng Diyos. Amen. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Panginoon. Dahil kung hindi natin pagkakainin ang ating mga kaluluwa ay ito po ay maghihina. Amen. Kung ang physical body natin ay nangangailangan ng material na pagkain, ay ang ating kaluluwa at espiritu ay nangangailangan din po yan ng Word of God. Amen. Hallelujah. Kasi hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita din ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung kaya sa araw na ito ay tayo po ay darako sa salita ng Panginoon. Sa ating personal na buhay, bilang isang mananampalataya, no? Nakaranas po ba tayo na niyanig ng Panginoon ang ating mga pananampalataya? So may iba't ibang kaparaanan ang pagyanig, no? Ang pagyayanig sa ating mga pananampalataya. Either sa kabuuan ng church, or either sa personal nating mga buhay, sa pamilya natin, ito po ay nakakaranas ng pagyanig, no? Kaya sa umagang ito ay ating po pag-uusapan about the shaken church, no? Pero bago natin yung tatalakayin, magbibigay po ako ng isang ilustrasyon at ating titingnan yung titingnan po natin doon sa Biblia kung meron bang mga ganitong pangyayari, no? So, halimbawa, sa isang garapon, no? Garapon, alam natin yung garapon. Subukan natin maglagay tayo ng 100 pulang yung red ants, no? 100 langgam na pula doon sa garapon, no? And then, kukuha din tayo ng 100 langgam na itim, paghaluin natin doon sa loob ng garapon, no? Obserbahan mo kung ano ang ginagawa nila. Makikita natin na sila ay may peace, no? Hindi sila nag-aaway-away, no? Basta okay lang sila, no? Pero kapag ito ay kinulog mo ng kinulog, kinulog mo ng kinulog ito,
Makikita mo kung ano ang mangyayari, magkakagulo sila. Ano niyo ibig sabihin? No? Mag-aaway-away sila. And then sasabihin, iisipin ng pulang langgam. Ang nag-umpisa nito, itong itim na langgam eh. Tapos ito namang itim na langgam, iisipin na naman niya, itong pulang langgam, ito ang nag-uumpisa eh. Diba? Pero hindi nila na-realize kung sino yung kalaban nila. No? Yung totoo, nag-aaway nila, ay yung kumulong ng garapong. Mukha niyo? Ibig ko sabihin, yun ang tunay na kaaway nila. Yung kaya sila nagkagulo doon sa loob ng diyan, ang ganda-ganda ng kanilang samahan. Pero nung kinulog na, nag-away-away sila. No? Ganon din sa buhay natin. Ganon din sa loob ng iglesia. Amen? Ganon din sa loob ng iglesia. Nagkakaroon ng pagkabahabahagi. No? Nagkakaroon o madalas na hindi nagsisimula ang pagkabahabahagi dahil sa likas na magkaaway ang mga tao. Diba? So ito po ay nagsisimula, no? When someone shake the jar, no? When someone shake the jar, no? At ano ito, no? Di ba? Sa loob ng iglesia, mag-uumpisa ang gulo kapag mayroong nag-i-spread ng mga marites, no? Mga chismis-chismis, may narinig ka dyan, and then parating mo sa kabila hanggang mga negatibo na. Sa halip ng binatawan mong salita, positibo, pagdating sa kabila, negatibo, and then iparating naman doon sa kabila, anong mangyayari? Gulo. No? Mag-away-away na. Pangalawa, sowing offense. Diba? Yung sowing offense, yung pagkakalat ng kasalanan o kasalanan mo, no? Gumawa ka ng kasalanan, ay si ganito ang ginawa, no? Ganon, no? Pangatlo is manipulating others. No? Itong manipulating others, no? Yung sinusubukan mong manipulate yung tao, no? Kukontrolin mo yung tao, no? Na hindi ganyan, ganito, no? And then yung pang-apat is stirring up confusion. No? Ano ba itong stirring up confusion? And sabi nito, a state of disorder. No? A state of disorder or created by conflicting ideas. Ayan. Or situation often leading to misunderstanding. Sa isang salita, chaos. No? Kaguluhan. No? Pero, kailangan matutunan natin, pag dumating yung mga bagay na yun sa ating buhay, no? Bilang isang mananampalataya sa isang iglesia, kailangan daw matutunan natin magtanong, no? Sino ba? Who's shaking the jar? Yan. Kailangan matutunan natin yun. Ngayon, titingnan natin yung biblical reflections. No? When the jar was shaken. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi kahit sa Biblia, may mga kwento doon eh. May mga kwento na nagkagulo dahil sa isang tao. Diba? So kung maalala ninyo, kung nagbabasa po kayo ng inyong Biblia, doon sa Book of Esther, chapter 3 to chapter 7, mahaba po siya, pero
Akin na lang pong i-shortcut yung kwento. No? Meron pong isang tao doon na nagngangalang Haman. No? Doon sa chapter 3 ng Esther. May isang tao doon na nagngangalang Haman. At that time, ang hari dyan ay si King Ahasuerus. No? Sa ibang translation, yung Ahasuerus is Xerxes. No? Na itong hari, prinomote niya ngayon si Haman. No? At ang kanyang promotion ay siya yung pinaka-the highest official. No? Pinakamataas yung kanyang rango. No? Doon sa kanyang pagka-promote. No? So, prinomote siya. So, sa kanyang pagka-promote, merong nangyari sa kanyang personal na pagkatao. Si Haman ay, siya po ay anak ni Hamidata, na ito po ay hindi ko alam paano i-pronounce to kanyang Agajay. Basta yung may meaning ng mga Amalekites, yung mga ganon. No? Siya po ay galing dyan sa mga angkan na yan. No? At Haman was an ungodly man. Siya po ay ungodly. He was a descendant of Agag, who was the king of Amalekites. So, descendant siya ng Agag. Kasi sa isang words ay napakahirap ibigkas. Ngayon, dahil si Haman ay nag-promote, no? So, sabi ng ang hari ay kailangan ng mga tao ay mag-bow down sa kanya, no? Bilang isang respeto. Ngayon, ito naman si Mordecai, no? Ay hindi siya nagyuyungkod kay Haman. No? Sabi dito, Mordecai's refusal to bow before Haman or to pay him homage. Hindi siya nagbabaw. No? Which is yun ang dahilan kung bakit si Haman galit na galit. No? Siguro sa isip ni Haman, ako ang pinakamataas dito. No? Ikaw mababa ka lang sa akin. Tapos wala kang respeto. No? So, ibig sabihin, si Haman kailangan yung pagka-hierarchy ay kailangan mong respeto. Pero itong si Mordecai, alam natin na si Mordecai ay Hudyo. At meron silang sariling batas. Itong si Mordecai. Now, so dito ay Mordecai refusal to bow before Haman because Mordecai knows something about this man Haman. Meron siyang alam. No? Meron siyang alam, maaaring sabihin natin, kilala niya ang taong ito. No? Dahil nanggagaling nga siya sa angka ng mga Amalekites, no? Ay alam mo naman natin na ang Amalekites, kalaban niya ng Israel. No? Kalaban ng Israel. No? So, ang nangyari, itong isushortcut ko yung kwento, ang nangyari, dahil itong si Mordecai ay hindi siya nagbabow down kay Haman, so, galit si Haman, no? So, siya ay lumapit sa hari. Lumapit siya sa hari. Mahal na hari, mayroong mga angkan dito na hindi sumusunod sa iyong utos, sabi niya. So, ang hari naman ay sa madaling salita, nasulsulan ngayon ni Haman, ang hari. Ito namang hari, hindi nagtanong kung sino itong mga tao ito. Hindi siya nagtanong, basta, sige, mahal ka na sa kanila. Gawin mo na yung gusto mo. Hey, siyempre, ibinaubayan ng hari, dahil galit itong si Haman sa kay Mordecai, ano ang ginawa ni Haman, ay
nagpagawa ng batas, ng utos na ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Ayan, ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Nung mabalitaan ni Mordecai ang ganitong mangyayari, si Mordecai ay wala tayong mababasa na siya ay nagalit. Wala tayong mababasa na siya ay kumprontahin si Haman, kundi ang ginawa ni Mordecai ay naglagay ng abo sa kanyang ulo at nagsuot ng sako. No? At sa pangyayari, hanggang sa ito ay nakarating kay Esther. No? Nakarating ito kay Esther na gano'n na nga ang ginawa ni Mordecai na naghubad tapos nagsuot ng sako, naglagay ng abo, naglagay ng abo sa kanyang ulo. Ang ginawa naman ni Esther, nung malaman niya ito, nagpautos siya at nagpadala ng damit kay Mordecai. Pero ito ay hindi po tinanggap ni Mordecai. Dahil nga, nanangis si Mordecai, nalungkot siya sa ganung mangyayari. Pagkakin mo ba naman, lahat ng Hudyo, ipapatay, ano yun? No? Kababayan mo yun. No? Ngayon, ay ang ginawa ni Esther, no, ay gusto niyang lumapit doon sa hari at kausapin ang hari. Pero ang sabi, dahil may batas doon sa kaharian na hindi ka pwedeng lumapit sa hari kung hindi ka ipapatawag. Kung lumapit ka doon sa hari na hindi ka ipapatawag, ay parurusahan ka. Pero si Esther, bago siya lumapit doon sa hari, ang ginawa niya ay ipinag-utos niya na ang lahat ay mag-aayuno at manalangin sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. So yun yung, hindi sila kaagad nag-react doon sa pangyayari, naging mahinahon sila. Sino ang kanilang unang nilapitan? Walang iba kundi ang Diyos. Ano ang nangyari? No? Makapangyarihan ang ating Diyos. No? Bagamat napakatindi na ng problema na yun dahil ipapatay na lahat ng Hudyo, pero nagtagumpay pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang nangyari, no? Tuwang-tuwa na itong si Haman dahil dumating na doon sa punto na nagpatawag ng piging si Esther dahil parangalan yung dapat parangalan. Ito naman si Haman, ang alam niya siya ay parangalan. No? Pero napahiya siya. Dahil hindi siya ang naparangalan, nagpahanda pa naman siya ng bitayan para ipabitay si Mordecai. No? Pero ang nangyari, no? Ang naparangalan ay si Mordecai, yung kanyang inihandang bitayan, ay siya po doon ang nabitay. Nakita nyo? No? Si Haman, siya po ay ang humila sa kanya pababa ay yung kanyang galit at pride. Kita nyo? Dahil lang doon, no? Sa pag-akay, nabulabog ang buong kaharian dahil sa kagagawan niya. Pero hindi nagtagumpay. Amen. Bakit? Isa sa matutunan natin doon, una silang lumapit sa Diyos. Kaya pag meron tayong mga problema, maganda pala na kaysa lumapit ka doon sa iba't ibang tao, lumuhod ka na lang sa Panginoon. Mag-ayuno ka na lang. Amen. At manalangin sa Diyos. No? Lalo na kung napakalaki na ng problema. Kahit sa iglesia natin. No? Kahit dito alam ko, lahat tayo alam natin na mula nung nag-umpisa ang Sesto Church, niyanig. Nakaranas ng pagyanig ang iglesia ng Sesto. No? Pero salamat sa Diyos. No? Dahil hindi nagtagumpay ang kaaway, kundi ang nagtagumpay ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating pinaglilingkuran.
Purihin po ang Panginoon. So, sino pa ba? No? Sino pa ba ang karakter sa Biblia na kung saan ay siya yung pinagsimulan, no, ng kaguluhan? Kung maalala nyo, now, isa sa ating matutunan dito kay Haman at kay Mordecai, sabi dito, conflict is often created by people working in the shadows. No? Isa na yung pride at hatred. Amen. Sana walang ganun dito. Amen? Hallelujah. Kung darating na tayo doon sa punto na yon, maging mahinahon, no? Lumapit sa Diyos. Amen? Manalangin. So, pangalawa, kung naalala ninyo si Absalom, yung anak ni David, no? Ni Haring David, no? Siya ay nag-rebellious, no? Isa siyang rebellion na anak. No? So, kanyang ama ay hari. No? So, may mga tao na lalapit doon sa kanyang ama at hihingi ng konsilyo. Si Absalom naman, hinaharang niya. Hinaharang niya. At sinusulsulan niya ng mga tao. At sabi niya, kung ako lang ang nakaupo sa trono, sabi gano'n, lahat ng inyong pangangailangan ay aking pauunlakan, sabi niya. Ano ang nangyari? Na-brainwash niya ang mga tao. No? Sa madaling salita. Na-brainwash niya ang mga tao hanggang sumisigaw na lang yung mga tao, mabuhay si Absalom. Kaya si David nun ay lumayas doon sa kanyang trono eh. Dahil alam niya na siya ay papatay. No? So dito mga kapatid, sabi nga dito ay Absalom stole the hearts of the men of Israel. No? And Absalom whispered lies, turned hearts and shook the kingdom. No? Nayanig ang kingdom doon sa kanyang ginawa. No? So ano po ang moral dito na ating makikita? Division can start when someone wants position more than truth. Diba? Maraming mga churches ngayon nag-aaway-away dahil sa posisyon. No? Pero hindi nila alam na mahirap. No? Parang bang pag ilagay ka na sa posisyon, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam, pero hindi mo alam ang hirap, kaya maraming nag-give up. Diba? Kung minsan pinag-aaway-awayan sa loob ng iglesia ang posisyon, pero pag nailagay na at nayanig na, susurinder na. Diba? Wala akong pinatatamaan dito. Ito yung mensahe ng Panginoon. Ito lang po ay warning lang po sa atin. Amen. Po ito ang Panginoon. Tulad ng mga paraseyo, no? Diba? Pinersweet nila yung mga crowd ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yung mga chief priest, no? Yung mga punong pari, no? At saka yung mga elders, no? Sabi dito, the chief priest and the elders persuade the crowd. Mababasa yan natin sa Matthew 27:20-21. Ang sabi dito, ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari, sabi gano'n, at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Sa verse 21, muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais palayain ko? No? Sabi ng gobernador. Sigaw naman ng mga tao, si Barrabas. No? Sigaw ng mga tao. Sa verse 22 sabi niya, sabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ano ang sagot ng mga tao? No? Ipako siya sa krus. Bakit? Nasulsulan na yung mga tao. Kita niyo? Isang malitay manulsol. Amen. Iwasan natin yung mga bagay na yun. Now, ano po ang ating matutunan dito? Sabi dito, people without discernment can be easily manipulated. Kung wala tayong discerning,
Spirit. Kaya kung mayroon mang manulsol sa atin, no, huwag ka kaagad, ayaw. Huwag ka agad ganun. No? Kailangan i-discern mo muna yung tao. Ano ba ang espiritu nito? Amen? Ano bang klaseng espiritu meron ang tao nito? Aralin mo muna bago ka sumunod sa Kanya. At tingnan mo, ano kaya ang mangyayari sa akin kung ako ay magre-response sa sulsol ng taong ito. Amen? Purihin ko ang Panginoon. So, ang tanong ngayon, who shook the church? Sino ba ang nagyanig sa churches? Marami mga churches ngayon na nag-i-split, no? Nababahagi, no? At nanglalamig, not because of major theological error, but because someone shook the jar. Diba? Meron akong kilala na iglesia na gano'n ang nangyari. Talagang itong si Pastor, ayaw kong magbanggit ng pangalan. Itong si Pastor, dahil nga ang kanyang misis ay siya yung head pastor. Siya ay bagong dating. Siyempre, magpa-under siya sa kanyang asawa dahil siya ang head pastor. No? Ay, ayaw niya kasi siya ang lalaki, kailangan siya ang masunod. No? Siya ang masunod. Tumagal at tumagal. No? Matinding yaningan niyo noon sa church na yun. Hanggang sa nahikayat niya yung mga pastor. No? Nahikayat niya yung mga pastor. Nasulsulan niya yung mga pastor. Ito yung mga pastor. Naniwala naman sa kanya. Ay, pagdating ng meeting, lahat nakapanig sa kanya. Nag-iisa na lang itong si Pastor Ram. Wala na siyang kasama. Isa na lang yung kasama niya. Dalawa lang sila. Kaysa madami, talo pa rin siya. So, sabi nitong pastor na lalaki, kung hindi ka aalis, sabi gano'n, dito sa organisasyon ito, sabi niya, magpapatayo ako ng ibang church. Mag-asawa sila. Yan ang may mangyayari sa church. Hatiin niya. No? Hatiin niya. Kaya, sabi ko, dahil kasama ako dun sabi ko, dito sa babaeng pastor, ay mag-isip-isip ka. Sabi ko gano'n. Dahil dito sa plano ni asawang pastor, sabi ko, mahahati ang church. Walang nagawa si babaeng pastor, sumama sa asawa. Siguro, ang ginamit niya na lang na versikulo, wives submit to your husband. Diba? Wives submit to your husband. So, hanggang ngayon naman ay nabuo pa rin ang church. Pero yung espiritu na gano'n ay hindi maganda. Hindi maganda kasi nagmamadali siya doon sa posisyon. Nagmamadali. So, naman ay hindi gano'n. Amen. Pray po ang Panginoon. So, kaya sabi dito, many churches split or grow cold not because of major theological error, but because someone shook the jar. So, i-reflect po natin ito. Let's reflect on real reasons churches get shaken today. No? Dito po sa Bagong Tipan, mamaya po may 5 katanungan na ating sasagutin. Dito po sa Bagong Tipan, meron po mga ilang biblical characters who shook God's people. No? Doon sa 3 John, chapter 1, verse 9 to 10, ito po ay itong taong ito na nagngangalang Diotrephes. Ayan. Itong taong Diotrephes. No? Kung babasahin po ninyo yung buong chapter, na kasi isang chapter lang yung yung 3 John, doon sa unang mga bersikulo, mababasa mo doon yung taong nagngangalang Galo. No? Na itong si Galo, siya po ay tapat sa Diyos,
siya po ay lumalakad siya sa katotohanan, may takot siya sa Diyos. No? So sumulat itong si John sa iglesia na kanyang pinuri. No? In-appreciate niya yung mga Kristiyano doon dahil nabalitaan niya na sila ay lumalago sa kanilang pananampalataya at si Galo ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Which is yung sulat na yun, hindi pinapansin itong taong si Dio Trifes. No? Iba yung kanyang mga binabalita doon sa iglesia. Why? Dahil sabi niya, bakit itong tao, nagkaroon siya ng selos doon kay Gayo. No? Bakit daw itong taong ito na nakukuha niya ang pansin nitong mga tao? No? Nakukuha niya yung pansin ng mga tao. Siyempre, ikaw ba naman, yung susundin mo, kasi si Diophragtes ay isang leader din po yan ng church. Isang leader din po siya ng church. Pero kung pagkumpirahin mo yung espiritu niya at espiritu nitong Galo, malaki ang ipinagkaiba. Kaya yung tao susunod dito sa matuwid na leader. Hindi sila susunod doon sa mga puro negative yung mga sinasabi, no? Yung puro paninira yung mga sinasabi. Siyempre hindi ka naman, wala ka naman matutunan doon. No? Kundi hihilain ka pababa nun. Diba? So, kahit sa bagong tipan, no? Dito ay nagkakaroon ng conflict ang mga churches. Diba? Doon sa 1 Corinthians, no? Sa 1 Corinthians 3:4, pinag-aralan natin yun, yung mga nag-aaral ng Corinthians. Ito po ay mga immature and divided. No? Kasi may nagsasabi doon, ako kay Apollos, ako kay Paul, kay Pablo. No? Ayan. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba natatandaan iyan na kayo'y, palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Tingnan nyo, kapag tayo ay ako kay ganito, ako kay ganito, maliwanag na sinasabi dyan na tayo ay namumuhay pa sa laman. Amen? So sabi dito, carnal favoritism led to deep divisions. Diba? So ano ang ating pakitang lesson dito? Complaining spirit. Complaining spirit can shake a church more than outside attack. Pero nawa ay wala tayong complaining spirit. Amen? Purihin po ang Panginoon. Now, sino ba ang may kagagawan dito? No? Pagkatandaan natin na Satan, the invisible shaker. Diba? Aanuhin lang naman niya yung tao. Yung isip ng tao, yung kaagad ang pinapasok niya. O gawin mo to, gawin mo to. Dahil magugulungan siya At dito, makikita natin sa Luke 22:31, sabi dito, Simon, Simon, sabing gano'n, hinihiling ni Satanas. Ayan, naghihiling pala si Satanas. No? Nasubugin kayong tulad sa pag-alis ng iba sa trigo. Ito yung kwento, no? Nung sabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, ay, kahit anong mangyari, sasama ko sa iyo. Sabi ng Panginoong Hesus, ay, hindi patitilaho. Sabi doon, pagilagay mo nga, Alessandra, sa Luke 22:31. 31, 32, 33. Ayan. Subalit, idinalangin kita upang huwag maghina ang iyong pananampalataya. Salamat sa Panginoon. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sa 32,
Sumagot si Pedro, Panginoon, sabi niya, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ay, sabi ni Pedro, mayaman ko si Pedro. Sabi ng Panginoong Yesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok. Sabi niya, sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakailan. Kita mo? Diba? Pero, kung titingnan natin doon sa 31, no? Ang sabi dito, hiniling ni Satanas. No? Hiniling ni Satanas. Nasubugin kayo tulad ng pag-alis ng iba sa trigo. Susubugin pala. No? Subalit, dinadalangin kita. Salamat sa Panginoon, ma-intercessor. Amen? Merong intercessor. No? Kapag pala tayo ay sinusubok ni Satanas, meron tayong intercessor. No? Merong tagapamagitan. No? Pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Yesus para tayo ay mapalakas. At hindi tayo matalo, no? Doon sa pagsubok ng ating ng kaaway. Alam niyo mga kapatid, even when we can see He is behind many disruption. Kahit hindi natin nakikita ang gablo. Pero marami siyang ginagawang panggugulo, no? Sa iglesia ng Diyos. So the enemy, sabi dito, often works behind the scenes to divide and destroy. Totoo naman, di ba? Sabi naman ng Biblia na si Satanas siya ay destroyer, no? Accuser, no? So, now, tanungin natin yung ating sarili, who benefits from the conflicts? No? Ito ba ay God-led correction or a satanic distraction? Ngayon, pag tayo ay kakagat doon sa panliling lang ng bawat isa, kailangan natin magbantay dahil kung hindi, masisira tayo, madidestroy tayo by each other. Amen? Magbantay tayo. Kailangan natin suriin yung Espiritu. Kasi sabi sa Galatians 5:17, ngunit kung kayo'y nagkakagatan, sabing ganon, at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-uubos kayo. Bigat na salita yun ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. No? Ang bigat nun. Sabi niya, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Kaya ang paalala sa atin, sabi dito, be slow to react. No? Be slow to react, but quick to discern. Sabi dito, be wise. Don't let anyone shake your spirit, your family, or your church. Maganda po yung sinabi niya dito, be slow to react. Amen. Hallelujah po rin po, Panginoon. So, yun yung isa. Now, ngayon, how about the shaking church? Di ba, niyayanig tayo? Hindi lang church, kasi ang church ay individual. Di ba? Tao yan. No? We are in one assembly, no? Na mga iglesia ng Panginoon. Puntahan natin yung 5 question na ating sasagutin about the shaking church. Ang question number 1, if Jesus is the foundation of the church, then why is the church being shaken? Kung si Jesus ang pundasyon ng iglesia, ikaw at ako, bakit, sabi niya, why is the church being shaken? Bakit ang iglesia ay nayayanig? No? Now, ito po ang sagot dito. Because while the foundation is Christ and unshakable, siyempre si Christ yan eh. No? Siya ang pundasyon. Pag ang pundasyon ay si Kristo,
hindi yan nayayanig. Sa 1 Corinthians 3:11 sabi niya, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban kundi si Jesucristo. Si Kristo lamang. So, the people who make up the visible church, no, are still human. No? Tayo lang tayo. Diba? Hindi tayo perfect. No? Frail tayo. No? We are not perfect, and ang tao ay kailangan ng continual growth. Amen? Kailangan ng continual growth. So, the shaking often reveal what is truly built upon Christ and what is not. Diba? Yung pagyanig, no? Ito po ay nagpapahayag kung sino yung totoong naipundasyon kay Kristo at kung sino yung hindi nakapundasyon kay Kristo. Amen. Correct po, Panginoon. Kaya yung pagyanig, merong purpose. No? Merong layunin. Second question. Isn't the true church supposed to be unshaken? Diba? No? Isn't the church supposed to be unshaken? No? Di ba pag ikaw ay isang iglesia, no? Ako, I am a church. Di ba? Dapat hindi ako mayayanig. No? Hindi ako mayayanig. Kahit yanigin pa ako, alam ko kung paano ko siya harapin. Alam ko kung paano ko siya i-handle. No? So, ang sagot, yes. No? The true spiritual church, sabi dito, the body of Christ united by faith. The body of Christ united by faith is indeed unshakable. No? Kapag tayo ay united in faith, no, is indeed unshakable. Kasi sabi po sa Matthew 16:18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sabi gano'n, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan, sa ibabaw ng batong ito. Sino yung bato na, sino yung i-represent ng bato? Walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So doon kanya itatayo, siya yung pundasyon mo. Sabi dito, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Oh, yung pintuan, sabi gano'n, ng daigdig ng mga patay, no, ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Bakit? Nakapundasyon ka eh. Diba? Kahit yanigin ka pa niyan, no? Kahit daranas ka pa ng pagyanig, dahil ang pundasyon mo ay si Kristo, kahit bulag-bulagungin pa tayo dito ng kaaway, dahil ang pundasyon natin ay si Kristo, hindi tayo magkahiwa-hiwalay kung hindi pananatili tayong buo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, dahil siya yung ating pundasyon. Amen. Hallelujah, pray po ang Panginoon. No? But the visible church, ayan, kanina spiritual church, ha? But the visible church, the organization, the building, the system, and even cultural forms can still be shaken. Diba? Yung system lang sa organisasyon, nagkakagulo yan. No? Diba? Nagkakagulo yan. No? Yung building, ito, guguho to. No? Pero, yung spiritual church, hindi po ito matatalo. Amen. Hindi ito mauuga. Hindi ito mayayanig. Kaya sabi ito, the shaking serve as a refining process to separate what is eternal from what is temporary. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa Hebrew 12:26-27, dahil sa kanyang tinig,
lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Yan. Sa verse 27, ano sabi? Ang mga salitang minsan pa, sabi gano'n, ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di mayayanig. Amen. Purin po ang Panginoon. Kaya pala, no? Kahit sa personal nating mga buhay, sa pamilya, no? Personal testimony, ang aking pamilya ay minsan nayanig ng kaaway. No? Pero, hindi pa rin nananaig ang pintuan ng kamatayan. Purin po ang Panginoon. Kundi ang nagtagumpay ay ang pundasyon na kung saan nakatayo, nakatanim ang isang iglesia ng Diyos. Kaya hindi ito kinaya na yanigin po rin po ang Panginoon. Hallelujah! Po rin po ang Diyos. Third question. When the church is shaken, what will happen? Ano ba ang mangyayari kapag ang iglesia ay nayanig? No? Ano kaya ang mangyayari? Sabi ito, when church is shaken, only what is founded on Christ remain. Kapag ang iglesia ay nayanig, yun lamang nakapundasyon kang kay Kristo ang mananatili. False teaching, superficial commitments, and worldly distraction fall away. Amen. Hallelujah. Pero, ang tunay na pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na, yung pag-ibig na nag-i-endure, no? Yung pag-ibig na, ano bang endure sa Tagalog? Yung napapagtagumpayan niya, yung siya ay matatag, no? At isa pa ay shaking purifies, strengthens, no? Ang pagyanig sa atin, ito po ay tayo ay dinadalisay, no? At pinapalakas and make the church more Christ-like. Amen. So tulad na sinabi ko kanina, yung shaking ay merong purpose ng Panginoon. Bagamat doon sa ating unang pinag-aralan ay nagkagulo, pero mananatili at mananatili, magtatagumpay at magtatagumpay ang kapangyarihan ng Diyos. And then the fourth question is, does this mean shaking is bad sign? Ito bang, ibig bang sabihin na ang pagkayanig natin o ang pagkayanig ng iglesia ito ba ay bad sign? Sabi dito, not at all. No? Shaking is often sign of God's pruning. Ayan. Tinatapyasan. Masakit yun, mga kapatid. Masakit ang matatapyasan. No? At sabi pa dito, and purifying word. Amen. Purin po ang Panginoon. Tayo po'y nagpapasalamat dahil pinuprone tayo ng Diyos. No? Kaya kapag tayo ay nakarinig ng mensahe na medyo natatamaan tayo, hindi naman kasi lahat ay gatas ang ipapakain. Mga matatanda na tayo, gatas pa ba ang kakainin natin? Hindi na. Kailangan matuto tayo mumuya ng matitigas na pagkain. Amen. Kasi ang bata, hindi naman yun nananatiling sanggol eh. Lumalaki yun. 1 year old, 2 years old, no? Pag 2 taon na ang bata, medyo kumakain na ng lugaw yun eh. Pero dito sa Italia, maharting lang. Diba? Sa atin, hanggang ang bata ay marunong nangumuya, pinapakain na yan ng kanin. Ano na
pinapakain ng mga Pilipino, ng kanilang mga anak. Walang bawal-bawal. Walang kuras-kuras ng pagpapadede hanggat ang bata ay umiiyak, padidiin, pakainin, kahit ano na ang nilalagay sa bibig ng bata. Kaya ang mga batang Pilipino ay malalakas. Diba? Malulusog. Maraming bakterya sa loob na lumalaban. Amen? Diba? Ganon din sa ating pananampalataya. No? Kailangan nating ma-prone. No? Prone just a storm. Sabi niya, yung puno sa ating pananampalataya. No? Tayo po ay sinusubok yung ating lakas, yung ating katatagan sa ating pananampalataya. Di ba sa atin laging may bagyo? No? Tinitest kung gaano ka tibay yung bahay. No? O, tingnan mo yung mga flood, ano ba yun? Flood control. Diba? Hinahangap ang mga pira. Kaya walang nangyari, binabaha ng Pilipinas. Nagpatayo ng tulay na, nagpagawa ng tulay. Ninakaw naman yung kalahati ng budget, kaya yung tulay, gumugubo. Diba? Pero sa buhay natin mananampalataya, walang nakawan. Amen. Hindi po pwedeng nakawin ng kaaway. No? Yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan. Amen. Hindi po pwedeng yung pundasyon natin na si Jesucristo, hindi ito po pwedeng gibain ng kaaway. Purihin po ang Panginoon. Hindi ito pwedeng gibain ng magnanakaw. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang sabi po sa Colossians 2:6-7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Sa verse 7 sabi niya, magpakatatag kayo at magpatuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo, at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Ito po ay sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Colossians. Purihin po ang Panginoon na hanggang sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, ito pa rin ay kanyang iniwan para sa atin. Amen. Hallelujah. And then the last question finally, what should we do as believers when the church is shaken? Ano ba ang gagawin natin? No? Kapag ang isang mananampalataya o ang iglesia ay nayayanig. Amen. Ang sabi, we should not fear. Huwag po tayong matakot. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong matakot. Pero ang sabi nito instead, we must hold firmly to Christ as our foundation. Kailangan nating manatili na matatag sa ating Panginoong Jesucristo na siyang pundasyon ng ating mga pananampalataya. We must remain faithful, mga kapatid, in prayer. Amen. In the Word, sabi dito, and support one another in love. Amen. Mahalaga po yung we support one another in love. Kasi doon isa ito sa nagpapatibay sa isang iglesia. Amen. Purihin po ang Panginoon. The shaking reminds us that our hope is not in church structures, no? But in Christ Himself. Amen. Sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Why? Because He is the same yesterday, today, and forever. Purihin po ang Panginoon.
visible church will be shaken. No? But the true church, ang tunay na iglesia kay Kristo, ay hindi po ito nabuulan. Hindi po ito nayayanig. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. The shaking is not destruction, but the one is refinement. Ito po ay isang bahagi ng pagdadalisay sa atin and ensuring that what is of Christ will stand forever. Purihin po ang Panginoon. Ang sino man kay Kristo, tatayong matibay, magpakailanman, purihin po ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang sentro ng ating buhay, siya ang pundasyon ng ating buhay. Amen. Ang ating pananampalataya will stand forever in the midst of shaking the rain po, Panginoon. Shall we say this song prayerfully? iglesia, Panginoon.
sa assembly, O Diyos. Nayayanin kami, Panginoon. Ngunit maraming salamat, Panginoon, dahil pinalakas mo ang kalooban, pinalakas mo ang aming mga pananampalataya. Dahil ang pagyanig na ito, Panginoon, ay meron kang layunin, O Diyos. At bagamat ito ay nayayanig, Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ang pundasyon ng aming mga pananampalataya. At dahil ikaw, Panginoon, ang pundasyon, O Diyos, hindi ang iyong iglesia, Panginoon, ay hindi ito nayayanig, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, sa araw-araw namin pamumuhay, na paglakad sa iyo, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na nayayanig, O Diyos, for the purpose, Panginoon, na kami ay iyong nire-refine, kami ay iyong pinupurify, dinadalisay, Panginoon, hallelujah. Kami ay iyong tinatapyasan, Panginoon, hallelujah. At maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na iyong mga salita ay makapangyarihan, Diyos. At ang kapangyarihan ito, Panginoon, ay hindi kayang ibahin ng kaaway, Diyos. Ang iyong iglesia na nakapundasyon sa iyo, Panginoon, ay hindi kayang ibahin ng kaaway, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin saliksikin ang iyong mga salita. Patuloy namin panghawakan ang iyong mga salita. Patuloy namin panghawakan ang iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Kung kaya't ang dalangin po, Panginoon, sa iglesia ito, Panginoon, ang Sesto Diyos. Dakilang Diyos, ikaw ang aming kinikilalang pundasyon, Panginoon, sa iglesia ito, Diyos. Makaranas man kami ng pagyanig, Panginoon, mananatili at mananatili na kami, Paginoon, ay may katagumpayan, O Diyos. Dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran, ito ay mananagumpay. Purihin mo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Kung kaya sa oras na ito, Panginoon, narito ang aming mga buhay. Patuloy namin itinatalaga sa iyo, Panginoon. Patuloy namin inihahandog sa iyo, Panginoon. Na gamitin mo ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo ito, Panginoon, na bilang daluyan, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Sa anumang larangan, Panginoon, ang pagmiministeryo, O Diyos. Narito ang aming mga buhay, Panginoon. Aming itinatalaga sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na manatiling na ikaw ang center ng aming buhay. Ikaw ang center, Panginoon, sa iglesia ito, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na mag-ahari sa iglesia ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na tuturuan mo kami, O Diyos, na mahalin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Bilang iisang pamilya, O Diyos. Hallelujah. Kung kami man ay nagkukulang sa bahaging ito, Panginoon, dalangin namin na patuloy na dito mo kami humugin, O Diyos. Dito mo kami turuan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At higit sa lahat, patuloy ang aming mga puso ay magiging masunurin sa iyo, Panginoon. At magsambit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Bilang aming Diyos. Sa aming mga Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa matagumpay na gawain sa araw na ito, Diyos. Sa ito pang gagawin namin ang maghapon, Panginoon. Samahan mo kami, Diyos. Hallelujah. At sa pagkain na aming pagsalusaluhan, Panginoon, dalangin namin na ito ay pagpalain mo, Panginoon. Mga pagkain ito na ihanda mo, Diyos. At sa mga naghanda, Panginoon, ibalik mo sa kanila